Tumango si Sandra, nakahanda na siya. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya gusto si Eric, mahal niya ang binata. Mahal na mahal. Ibibigay niya ditong dangal na iningatan ng matagal na panahon. Muli siya nitong hinalikan sa labi, nag-espadahan ng kanilang mga dila. Naramdaman niyang kamay nito na naglalakbay sa kanyang hita. Natutupok na siya ng pagnanasa. Biglang umalis si Eric sa kanyang ibabaw at ibinagsak ang katawan sa kama. Napabangon siya. Bakit? Kagagaling mo lang sa ospital. Magpagaling ka na muna bago ka ibalibag sa apat na sulok ng kwartong ito. Hala? May balibagang magaganap? Nagring ang cellphone nito. Tumatawag si Ariana. As usual, sinagot ng binatang tawag at kinausap to. Agad bumangon si Eric at nagbihis. Naiwan siyang tulala, malaking problema kung umiibig siya sa binatang walang pagtingin sa kanya. Hinintay niya ito, ngunit madaling araw na wala pa ang binata. Kinabukasan ni umaga na nang dumating si Eric, pinigil niya sarili na sitahin ito kahit panapuyat siya sa paghihintay. Naganda siya ng almusal. Tumulong siya kay Aling Eva. Eric, kumain ka na? Hindi na, kumain na ako sa ospital. Maliligo lang ako saglit. Kumain siya ng mag-isa na tila ba napakatabang ng kinakain niya. Mahirap pala ang one-sided love, unrequited love. Sumingot siya upang awatin ang luhang sumusungaw sa mga mata. Work from home siya. Tinawagan niyang bagong secretary na si Camila. Kailangan niya na magpagaling agad upang maging handa sa balibagang magaganap sa apat na sulok ng kwarto niya. Bakit hindi ka pa bihis? Anang binatang napakagwapo kahit sa simpleng t-shirt at pants na suot nito. Dito muna ako sa bahay magtatrabaho upang gumaling agad. Good. Saan mo gustong magpa-set up ng office? Sa library na lang ako magtatrabaho. Pumasok na siya sa library at umupo sa malaking table. Sumunod ang binata. Naupo ito at nagbukas ng laptop. Sa halip na emails ay nagbukas siya ng pamatandang site sa kanyang tablet. Kailangan niyang makakita kung paano ginagawa ang pakikipagtalik para mai-apply. Sinuot niya ang earbuds, nalaki ang mga mata niya na mabuksan yung isang website. Pinagmasdan niyang mabuti ang ginagawa ng babae. Gusto mong makakita sa tunay na buhay? Bulong ni Eric sa tenga niya at kinagat ito. Muntik niya nang maihagis ang hawak na tablet. Agad niya itong itinaob sa ibabaw ng kandungan. Bakit ginugulat mo ko? Bakit ang aga-aga? Nanonood ka ng X-video. Anitong nasa likod pa rin niya. Hindi ako nanonood. Aksidente ko lang na nabuksan. Well, wala namang masamang manood ng X-rated. Kapag ginawa natin yan, sisiguraduhin ko na makakalimutan mong lahat ng eksenang napanood mo at lalo ng ibang lalaking nagdaan sa buhay mo. You will scream my name. Aalis lang ako saglit, bibisitahin ko lang si Ariana. May 3 bantay sa likod ng pinto mo. Kakagaling mo lang sa kanya o sa ibang babae kagaling kagabi. Huli na para pigilan ang lumabas sa bibig. Posibleng nakipagkita to sa bed body nito kung sino man. Hindi siya pinansin ng binata. She wanted more. Tila may binuhay na natutulog na bahagi ng kanyang pagkatao si Eric. Binitawan siya nito at walang paalam na lumabas ng kwarto. Lumabas si Eric sa mansyon ng mga Cornejo. Tumakbo siya sa kahabaan ng subdivision ng ilang beses. Hindi niya mapatay ang init ng katawan, lalo nang matikman ang pusi ni Sandra. Pawisan siya ng tumigil at tinawagan si Brian. Brian, kumustang pinapagawa ko sa'yo? Nalakad mo na bang rehistro ng kasal namin ni Sandra? Ay boss, hindi pa. Busy ako, sabi ni Brian sa kabilang linya. Unahin mong rehistro ng kasal ko, bulyaw ni Eric. Teka lang eto. Tanong ni isang kaibigan at ng hindi empleyado mo. Bakit natat ka na marehistro ang kasal mo? Nakokonsensya ka ba na iskuran kapag hindi mo pa asawa? Bago yata yan sa pandinig ko, natatawang sabi ni Brian. Gago, umalis ka na't lakarin yan. Oo na, tatawagan kita kapag okay na. Pero hindi ba't ayaw mo kay Miss Sandra? Hindi ko nga alam kung bakit ayaw mo. You can give me the job of being her bodyguard. Brian, bantay sa lakay ka, tumigil ka. Sundin mong pinapagawa ko. Binaba niya ang telepono at bumalik ng mansyon. Diretso siya ng banyo at naligo. Tumapat siya sa shower. May ginamit siyang babae para saglit na makalimutan ang babaeng hinihintay na alam niyang isang malaking kagaguhan. Ni hindi niya alam baka nag-asawa na ngayon ang babae at baka hindi na naalala ang pangako nilang makikita ulit upang magpakasal.
Tila ang sakit ng damdamin niya para sa batang babae na walang lunas at ngayon ay sumabay pang nararamdaman niyang pagnanasa kay Sandra. Kanina ay muntik na siyang hindi makapagpigil at pakialaman ang amo. Nalalasahan pa nga niya ngayon ang puso nitong napakasarap. Maliwanag na last ang nararamdaman niya. Matagal na siyang huling may nakatalik na babae at puro pagsasarili na lamang ang ginagawa niya. At si Sandrang madalas niyang kaulayaw sa pagsasarili. Napakaganda kasi talaga nito. Napaka-sexy at napakabango. Kahit nung unang araw na nakita niya ito sa airport at hindi niya alam na ito si Sandra Cornejo, ay naakit na siya. Kinuhanan niya ito ng litrato ng palihim na ginawa niyang wallpaper sa cellphone. Pumikit siya upang gamitan ng imahinasyon. Itutuloy niya ang eksena kanina sa library sa kanyang isip. Eric, matagal ka pa ba? Napahinto siya at napamura ng kumatok na sunod-sunod si Sandra. Kinuha niya ang towel. Binalibag niya ang pinto ng banyo nang lumabas. Masakit ang kanyang puson. Nakakainit ng ulo. Mainit ang ulo ni Eric at siya na naman ang napagbuntunan. She's hurting, pero kasalanan niya kung bakit siya nasasaktan. Pinilit niya sa sarili sa taong walang gusto sa kanya. Napatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Tila ibang tao ng kaharap niya. Nasaan ang matapang na si Sandra? Nagulat pa siya nang pagbukas niya ng pinto ng banyo ay nakasandal si Eric sa wall. I'm sorry kung malakas ang pagsara ko ng pinto. Lumapit to sa kanya at siniil siya ng halit sa labi. You're driving me crazy. Ani to. Lumabas si Brian ng The Guardian Building upang lakarin ang inuutos ni Eric. Napatingin siya sa oras. Hapon na, sana'y maabutan pa niyang kausap sa Civil Registrar's Office. Hawak niyang folder na may laman ng papeles ng kasal ng kaibigan. Nilagay niya ito sa bag. Magtataksi na lamang siya. Binawi ng daddy niyang kotse niya at freeze lahat ng bank accounts niya hanggat hindi siya nagpapakasal sa anak ng kaibigan nito. Nakikipagmatigasan siya kaya nagtatrabaho na muna siya kay Eric. Wala pa sa plano niyang mag-asawa, lalo sa babaeng hindi pa niya nakikita. Hindi pa siya sawa sa buhay binata. Kagaya ngayon na may nakasabay siyang magandang babae sa waiting shed. Mukhang nag-aabang ito ng taxi. Maiksi ang palda ng dalaga at litaw ang cleavage. Nalaglag ang panyo nito na kanyang dinampot. Yumuko din ng babae kaya sabay silang dumampot sa panyo. Matamis siyang ngumiti. Hindi siya nabigo. Ngumiti din ng babae. Mukhang game ito. Kapag nga naman siniswerte. Bukas na siya pupunta sa local civil registrar. Miss, I'm Brian. Inilahad niya ang kamay. Christine ang pangalan ko. Anong babae? Natagpuan na lamang niya ang sarili sa loob ng isang motel. Nagising siya kinabukasan na masakit ang kanyang ulot na wawalang kanyang bag. Damn! Nandun ang phone, wallet at papeles ng kasal ng kaibigan. Magnanakaw ang babae. Nakita niyang pulang mantsa sa bedsheet. Tumatawag si Eric. Lagot na. Nagring ang cellphone ni Brian. Pinulot niya ang pantalon sa lapag at tinignan ng bulsa. Mabuti na lamang at ang natangay ng babae ay ang cellphone na paggamit sa kumpanya. Ang personal niyang phone ang naiwan. Hindi niya sinagot ang tawag ni Eric. Agad siyang lumabas ng motel at nag-imbestiga. Sinong babaeng kumuha ng bag niya? Magbabayad to. Tumatawag pa din si Eric. Hello bro, rest day ko ngayon. Oo pero bago ka magpahinga, kumustang pinapalakad ko sa'yo? At bakit hindi ko makontak ang isang number mo? Hindi agad siya nakasagot. Oo, okay na. Naipasa ko na kahapon. Maghintay daw ng ilang araw. Ha? Balikan mo ngayon. Kulitin mo. Sabihin mo urgent. Hello? Hello? Chappy, hindi kita madinig. Pinatay niya ang cellphone. Malaking problema. Kilala niya si Eric. Kaklase niya ito since high school. Masama itong magalit. Malaki ang naitulong nito sa kanya. Sa katunayan dito nga siya nakatira sa condo unit nito ngayon. Hindi niya sasabihin ang nangyari. Kayaan man niyang hanapin ng babaeng magnanakaw ng bag at ng puso niya. Napailing siya sa kalokohang naisip. Ano naman kung siyang nakauna sa babae kagabi? Ginamit nito ang katawan para sa konting mananakaw sa kanya. Wala ngang laman ang wallet niya. May ngiti sa labi ni Sandra ng magising. Naligo siya at naghanda ng agahan para kay Eric. Breakfast is ready. Salubong niya sa binata. Hindi ako gutom. Kumain ka na. Anitong hindi man lang tumingin sa kanya. Tikman mong breakfast na ginawa. 2 days ka pang magtatrabaho dito sa bahay, tama ba? Tanong nito. Tumango siya. Pupuntahan ko lang sa ospital si Ariana. Huwag kang mag-alala at may parating na 3 security para magbantay sa'yo.
Kung saglit ka lang kay Ariana, hindi na kailangan magpadala ka ng ibang security. Magtatagal ako. Lalabas na siya at hinahanap ko ng maaari niyang tirahan. Tinanaw niya mula sa library ang pag-alis ng kotse ni Eric. Napakabagal ng oras. Hapon na hindi pa ito bumabalik. Baka kung saan ito nagpunta. Pilit niyang nililibang ang sarili sa trabaho. Nadinig niyang tunog ng sasakyan nito. 8:00 na ng gabi. Sino kasama nito? Ilang minuto lamang iniluwa ng pinto si Eric. Sabi ng mga tauhan ko, hindi ka lumalabas ng library. 8 oras lang dapat ang trabaho. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Ikaw din naman, buong araw kang wala dito. Ilang babaeng kinatagpo mo sa loob ng 12 oras? Himutok niya. Para kang asawang nagsiselos ha. Bakit? Mag-asawa naman tayo talaga. Pinilit mo lang ako na magpakasal sa'yo. Huwag mong kalimutan yan. Nga pala, sa oras na dumating ang babaeng hinihintay ko, kailangan na nating maghiwalay. Eric, maghihiwalay lang tayo kapag gusto ko. Forever ka nakatali sa akin hanggat hindi ako ang umaayaw. Well, alam mo namang aayawan mo rin ako. Madaling magsawa sa laruan ng kagaya mo. Tumayo siya at lumapit sa binata. Paano ko maging paborito kitang laruan at hindi na kita bitawan? Imposible yan, kumain ka na. Masamang nagpapalipas ng gutom. Iwas ito ng haplusin niyang muka. Hindi masayang kumain na mag-isa. Aniya, naalala niya na mayapang ina na palagi niyang kasabay kumain. May bigla siyang naisip. Eric, posible bang muling buksan at paimbestigahan ang pagkamatay ng nanay ko? Sa isang car accident kahit na maraming taon na lumipas? Kumunot ang noon nito. Bakit gusto mong paimbestigahan? Ulit ang nangyari sa mami mo. Bata pa ako noon at walang alam. Sa palagi ko, sinadya't hindi aksidente ang pagkamatay niya. Sige, titignan ko ang kaso niya. Ang tanong, kaya mo ba? May mga masasakit na alaala kang babalikan kapag muli mong pinabuksan ng kaso. Oo, kakayanin ko. Nandyan ka naman sa tabi ko. Alam ko hindi mo ko pababayaan. Sandra, don't be too attached. People come and go, kagaya ko sa buhay mo. Darating ang panahon na maghihiwalay din tayo. May namong luha sa kanyang mga mata. Sa isipin pa lamang na maghihiwalay sila. Well, tama ka kaya dapat i-enjoy natin ang panahon na magkasama tayo. Kumatok si Aling Isay at tinawag siya. May dumating daw na bisita. Salubong ang kilay ni Eric nang lagpasan niya. Lumabas siya at nakita si Jason na may dalang flowers at paborito niyang cake. Niyakap siya. Balita ko galing ka raw ng ospital. Kanina ko lang nalaman. Kumusta ka na? Okay naman siya. Sabi ng doktor kailangan niyang matulog ng maaga. Kaya makakaalis ka na. Ani Eric nakasunod pala niyang lumabas. Oo nga, medyo ginabi na ako ng dalaw. Saglit lang ako, hindi naman ako magtatagal. Pwede ka bang makausap ng sarilinan, Sandra? I really miss you. At bakit kailangang sarilinan? Sabihin mo ko anong gusto mong sabihin. Wala akong pakialam, Eric. Pumasok ka na sa loob, mag-uusap lang kami. Aniya upang makaalis na si Jason. Matapos nilang mag-usap. Paano kung may magtangka sa buhay mo ngayon? Kami na lang papasok sa loob at diyan ka sa labas. Aniyang hinila sa braso si Jason. Sumungaw si Eric mula sa labas ng pinto. 10 minuto nang lumipas. Sandra, matulog ka na. Anitong hinawakan ng kanyang pulsuhan. Pinigilan naman ni Jason ang isa niyang kamay. Wow, feeling bida siya sa isang telenovela na pinag-aagawan ng 2 lalaki. Eric, wag mo kaming abalahin ni Sandra. Bodyguard ka lang. Akala mo kung sino ka. Matigas ang tono ni Jason. Nagharap ang 2 lalaki. Agad siyang pumagitna bago pa maging action movie ang susunod na eksena. Girlfriend ko si Sandra, may usapan na kami, kaya wag kang sumingit sa pagitan namin. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Eric. Asawa lang naman ako ni Sandra, just in case hindi pa niya nasasabi sa'yo. Bakas ang gulat sa mukha ni Jason. Sandra, sabihin mo hindi totoo, sinasabi ng hambog na bodyguard na to. Nagpanting ang tenga ni Eric. Pinitsarahan nito si Jason, kumabog ang dibdib niya sa maaring mangyari. Anong kaguluhan to? Boses ni Don Eduardo. Dumating na palang ama mula sa ibang bansa. Dad, bakit hindi po kayo nagpasabi na uuwi na kayo? Kabadong salubong ni Sandra kay Don Eduardo. Yumakap ito sa ama at pinaupo ito sa sofa. Binitawan ni Eric si Jason at inayos ang nagusot nitong damit. Dad, kumain na muna tayo. May dalang pagkain si Jason. Hindi pa rin kami naghahapon ng 3. May pinag-usapan lang kami. Ani Sandra na pinandilatan siya. Dumikit ito sa kanya habang naghahanda ng pagkain. Pag mo sasabihin sa daddy ko na nagpakasal ako sa'yo, babala ng dalaga.
Pinilit mo ko magpakasal tapos ikakahiya mo ko? Saan galing ang kirot sa dibdib niya? Malamang sa kanyang ego at pride. Sinong matutuwa kapag ikinahiya? Pinaglalaroan talaga siya ni Sandra. Tama ang desisyon niya na iparehistro ang kasal nila. He will teach her a lesson. Titiyakin niya na magmamakaawa to sa kanya makalaya lang sa kasal nila. Kumain silang apat. Umiinit ang ulo niya sa tuwing madidikit si Jason kay Sandra. Todo ngiti ang asawa sa kausap. Asawa, dahil lalaki siya, ayaw niya na may ibang humahawak sa pag-aari niya at isa pa'y dala na nitong apelyido niya. Hindi siya papayag na madungisan ang pangalan niya. Kinuha niyang kamay ni Sandra sa ilalim ng mesa. Napapitlag ito. Pilit binabawi nito ang kamay. Umusod siya upang mapadikit sa dalaga. He's marking his territory. Tumayo si Sandra upang kuhanin ang binigay na cake ni Jason. Hinati nito ang cake at binigyan ng amat si Jason. Ngunit hindi siya nito binigyan. Nanatili siyang tahimik hanggang sa makapasok sa loob ng kwarto. Sa sofa siya nahiga. Nagtatampo ba siya? Kailan pa siya naging sensitive? Hindi naman lang siya tinawagan ni Sandra. Nanggigigil siya. Mukhang may pagtingin pa ito kay Jason. Hindi kaya ginamit siya ni Sandra upang pagselosin to. Humiga si Sandra sa malambot na kama. Pinilit niyang pumikit. Mainit ang ulo ni Eric. Mahirap palang mag-asawa ng pinilit. Tama ang desisyon niya na hindi iparehistro ang kasal, kundi matatali silang dalawa dahil sa pagiging makasarili niya. Lalapitan ba niya si Eric? Tumayo siya at niyugyug ang balikat nito. Eric, sa kama ka na matulog, sasakit ang likod mo dyan. Mahigpit nitong hinawakan ng kanyang pulsuhan. Tigilan mong relasyon niyo ni Jason. Binabalaan kita. Ayoko na may kahati. Nagulat siya sa sinabi nito. Siya ay bawal makipagrelasyon sa iba pero ito ay patuloy na nakikipagkita sa kung sino-sinong babae. Pinili niyang manahimik kaysang makipagsagutan pa dito. Malalim ng gabi, kaso hinila siya nito at napahiga siya sa sofa. Eric, bitawan mo ko. Dahil kasal tayo, huwag mong dudungisan ang pangalan ko. Palibhasa gawain mo kaya binibintang mo sa iba. Wala akong ginagawang masama. Wala akong babaeng pinagsasabay. Talaga lang ha? Sandra, don't let other man touch you. Akin ka, naintindihan mo? Seryoso tong nakatingin sa kanya. Sinili siya nito ng halik bago pa siya makasagot. Gumagapang ang kamay nito sa kanyang katawan, humahaplos at pumipisil. Umibabaw si Eric at pumatong sa kanya. Naglaban ang kanilang mga dila. Napakasarap nitong humalik. Halik pa lang para na siyang nasa langit. Heto na yata ang hinihintay niya na honeymoon. Tumayo si Eric at binuhat siya. Matulog ka na't magpahinga. Anito nang ilapat ang katawan niya sa kama. Nilamon siya ng disappointment. Hinila niyang nilayan ng t-shirt nito. Bakit ayaw mo? Gawin natin ang ginagawa ng mag-asawa. Magpagaling ka na muna. Hindi ka pa malakas. Bumalik ito sa sofa. Pinilit niyang makatulog. Buong umaga siyang nakasubsob sa trabaho. Napatingin siya kay Eric na nakaharap sa laptop. Naganap siya ng lugar kung saan sila pwedeng mag-honeymoon bilang asawa. Kung sa South Korea kaya, gusto niyang makarating sa Locks of Love. Sa Namsan Tower na napanood niya sa Korean drama. Isususi niya ang kanilang pag-iibigan sa bridge tapos itatapon niyang susi para wala nang makabuwag sa pagmamahalan nila. Napangiti siya. Gusto niyang makita nilang snow ng sabay. Sandra, bakit ka nakatawa ng walang dahilan? Ani Eric na dahilan upang magising siya sa kahibangan. At paano niya ilalak ang pag-ibig niya siya lang ang nakakaramdam? Sa dami ng nanligaw sa kanya na binasted niya, ay nakarma siya at nagkagusto sa taong walang pag-asang mahalin siya. Mabuti na lamang at niisipan niyang huwag iparehistro ang kasal. Napatingin siyang muli dito. Gusto niya itong makasama at magkaroon siya ng pagkakataong mahalin ng binata. Pero kung sa kabila ng effort niya at hindi pa rin siya nito magustuhan, ay papalayain niya ito. Nag-message siya kay Christine na kanyang kaibigan. Maasahan ito. Nakilala niya ito sa ampunan at pinag-aral bilang scholar ng kumpanya nila. Lahat ng inutos niya dito ay nagagawa nito ng buong husay. Eric, papasok na ako sa Golden Top Holdings bukas. Pero I can delay. Gusto mo bang mamasyal tayo sa ibang bansa? Kahit na 3 days lang. Sa South Korea para makita natin ang snow o sa Iceland para masaksihan natin ang Aurora Borealis. Siya lubong ang kilay ng binata. Madaming trabahong naghihintay sa atin. Ako bagong tayo lang ang security agency. Ikaw bagong CEO. Sa tingin mo pwede tayong mag-aksaya ng oras? Umasim ang mukha niya sa hantarang rejection nito.
Eric, life is so short. Hindi pag-aaksaya ng oras ang pamamahinga at pamamasyal. Sa mayamang kagaya mo, hindi yan pag-aaksaya, pero para sa mga kagaya ko, bawat oras ay mahalaga. Sa honeymoon natin, dapat makapagsalo tayo, mahinang sabi niya. Kahit saan pwedeng mag-sex. Sumakit ang tenga niya sa nadinig, sa palabas nga lang sa telebisyon ng mga lalaking sweet at romantic. Anyway, ano bang aasahan niya sa lalaki na pilitan lang siyang pakasalan? Lumabas si Eric. Uminit ang ulo niya. Nakakailang tawag na hindi pa sumasagot si Brian. Hello Brian, bakit ang tagal mong sumagot? Anyway, hindi ba't may travel agency ang girlfriend mo si Cherry? Correction, ex-girlfriend. Yes boss, may travel agency siya. Bakit? Pakitanong kung kailan ang paglabas ng snow sa Korea at kailan dapat magpunta sa Iceland para makita ng mabuti ang Aurora Borealis. Bakit? Kailan ka pa nahilig na maglamierda? Teka, bakit nga ba siya magbubuk ng trip para sa kanila ni Sandra?